Ang kwintas. Siya'y isa sa magaganda't mapanghalinang babae na sa pagkakamali ng tadhana ay isinilang sa angka ng mga tagasulat. Pumayag siyang pakasal sa isang abang tagasulat sa kagawaran ng instruksyon publiko sapagkat walang paraan upang siya'y makilala, panuyuan, bigyan ng dote at pakasalan ng isang mayaman at tanyag na lalaki. Pangkaraniwan lamang ang mga isinusuot niyang damit dahil sa hindi niya kayang magsuot ng magagara. Hindi siya maligaya. Sa pakiwari niya ay alangan sa kanya ang lalaking nakaisang dibdib sapagkat sa mga babae ay walang pagkakaiba-iba ng katayuan sa buhay. Ang ganda't alindog ay sapat na upang maging kapantay ng sinumang hamak na babae, ang isang babaeng nagmula sa pinakadakilang angkan. Ang isang babaeng nagbuhat sa karaniwang angkan ay magiging kasing halaga ng mga maharlika sa pamamagitan ng pinong asal at pag-uugali, pagkakaroon ng pangunawa sa tunay na kahulugan ng magara at makisig, at kakaibang kislap ng diwa. Labis ang kanyang pagdurusa at paghihinagpis dahil may paniniwala siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayahan sa buhay na maidudulot ng salapi. May taglay siyang alindog na hindi nababagay sa kasalukuyan niyang kalagayan. Ipinaghihinagpis niya ang karukhaan ng kaniyang lumang tahanan, ang nakaaawang anyo ng mga dingding. Ang mga kurtinang sa paningin niya ay napakapangit. Malimit na sa pagmamasid niya sa babaeng Briton na siyang gumaganap ng ilang abang pangangailangan niya sa buhay, ay nakadarama siya ng panghihinayang at napuputos ng lumbay ang kanyang puso. Kapag naiisip ang mga pangarap niya sa buhay na hindi yata magkakaroon ng katuparan. Naglalaro sa kanyang balintataw ang anyo ng tahimik na tanggapang nasasabitan ng mamahaling kurtina. Pinaliliwanag ng matatangkad na kandilerong bronze at may nagtatanod na dalawang naglalakihang bantay na dahil sa init ng pugon ay nakatulog na sa dalawang malaking silyon. Naiisip niya ang mahahabang bulwagang nagagayakan ng mga sedang tela ng unang panahon na nagsisilbing palamuti, mga mamahaling kasangkapan na ang mga hiwaga at kababalaghan ay walang kapantay na halaga. Mga silid-bihisang marangya at humahalimuyak sa bango, mga taong tanyag na pinagmimithing makilala ng bala na at makikisig na ginoong pinananabikang karinggan ng kapapuri at pinaglulunggatian ng kababaihan. Sa hapunan, sa tuwing uupo siya sa kaharap ang asawa sa harap ng mesang nalalatagan ng isang kayong pansapin na 3 araw nang ginagamit ay iba ang laman ng kanyang kaisipan. Kahit na naririnig niya ang malugod na pagsasabi ng asawa pagkabukas ng supera ng ang masarap na potawfew, aywan nga ba kung may masarap pa riyan? Ang nasa isip niya sa mga gayong sandali ay ang nakakainggit na masarap na hapunan, ang mga nagkikinangang kubyertos at ang marangyang kapaligiran. Kaagad na naiisip din niya ang mga malinamnam na pagkaing nakalagay sa magagandang pinggan. Naiisip din niya ang mga papuring ibinubulong sa kanya na kunwari hindi niya napapansin, ngunit sa katotohanan ay nakakikiliti sa kanyang damdamin, samantalang nilalasap niya ang malinamnam na mamula-mulang laman ng isda o kaya'y pakpak ng pugo. Sa pakiwari niya ay iniukol siya ng tadhana na magkaroon ng mga bagay na lubhang malapit sa kanyang puso, katulad ng magagarang damit at mga hiyas, ngunit wala siya ng mga iyon. Labis ang pagmimithi niyang masiyahan siya, maging kahali-halina, kaibig-ibig, maging tampulan ng papuri at pangimbuluhan ng ibang babae. May isang naging kaklase siya sa kumbento na naging kaibigan niya. Mayaman iyon. Dati malimit niyang dalawin ng kaibigan,
Ngunit nitong mga huling araw ay iniwasan na niyang dumalaw roon sapagkat lalo lamang tumitindi ang kapighatiang kanyang nadarama sa kanyang pag-uwi pagkatapos ng pagdalaw. Isang gabi masayang dumating ang kanyang asawa. Buong pagmamalaking iniabot sa kanya ang hawak na malaking sobre. "Para sa iyo ito," ang sabi sa kanya. Kaagad niyang inabot ang sobre at nagmamadaling pinunit ang dulo nito. Nabasa niya ang nakalimbag na mga salitang, "Malugod na inaanyayahan ng Ministro ng Instruksyon Publiko at ni Ginang George Ramponyo sina Ginoo at Ginang Loisel sa isang kasiyahang idaraos sa palasyo ng ministeryo sa Lunes ng gabi, Enero 18. Sa halip na matuwa na siyang inaasahan ng lalaki ay padabog na inihagis ng kanyang asawa sa ibabaw ng mesa ang paanyaya. Bumubulong na sinabing ano ang gagawin niya rito. "Mahal, akala ko'y ikatutuwa mo ang pagkakakuha ko sa paanyaya. Nais ko lamang na malibang ka. Kailan may hindi ka nakapaglilibang at naisip kong ito'y isang mabuting pagkakataon para sa iyo. Nagnanais makadalo ng lahat kaya't lubha akong nahirapang makakuha ng paanyaya. Matataas na tao sa pamahalaan ang inanyayahan at dadalo. Piling-pili lamang ang mga panauhin. Hindi sila nagbigay ng maraming paanyaya sa mga tagasulat." Pagalit na pinagmasdan ng babae ang asawa at payamot na sinabing, "Ano ang isasampay ko sa aking likod?" Naging pauntol-untol ang pagsagot ng lalaki dahil sa hindi niya kaagad naisip iyon. "Para sa akin ay maganda ang damit mong isinusuot kung pumapasok tayo sa teatro, kaya maaari na iyon." Nagulumihan ng napahinto ang lalaki nang makita niyang umiiyak ang asawa. Naitanong niya kung ano ang nangyayari rito. Pinagsikapan ng babaeng mapaglabanan ang paghinagpis at nang huminahon na siya'y sumagot, Wala akong damit na may susuot kaya't hindi ako makadadalo sa kasayahang iyan. Ipamigay mo na lang ang paanyaya sa isa mong kasamahan na may nakahandang damit na isusuot ang asawa." Walang malamang gawin ng lalaki. Pagkuway ng usap sa asawa, "Hintay, Matilde, tingnan muna natin. Sa palagay mo'y magkano ang magiging halaga ng isang bestidong magiging kasiyasiya sa iyo at maaari mo pang gamitin sa mga ibang pagkakataon?" Nag-isip sumandali si Matilde. Mabilis ang gumawa siya ng pagtataya kung magkano ang maaari niyang hinging halaga sa matipid na asawa nang hindi masindak ito at tumanggi. Nag-aatubili siyang sumagot ng, "Hindi ko natitiyak ang halaga. Ngunit sa palagay ko'y maaari na ang 400 prangko." Natigilan sumandali ang lalaki at bahagyang namutla sapagkat ang natitipon niyang gayong halaga ay ipambibili niya ng isang baril na pang-ibon. Binabalak niyang mamaril ng ibon sa kapatagan ng Nantere sa darating na tag-araw. Sasama siya sa ilang kaibigang dati nang namamaril ng mga ibon doon. Gayunpaman ay sinabi niya sa asawa, "Ayos na, ibibigay ko sa iyo ang 400 prangko. Bumili ka ng isang bestidong maganda." Malapit na ang araw ng sayawan, ngunit waring malungkot si Matilde. Hindi siya mapalagay at tila may suliraning gumugulo sa isipan. Nakahanda na ang bestidong kanyang gagamitin. Napansin ito ng lalaki at isang gabi unisisa ang asawa. "Magtapat ka sa akin. Anong nangyayari sa iyo? 3 araw nang kakaiba ang kilos mo." Payamot na sumagot ang babae. "Mabuti pa kaya'y wag na akong dumalo sa sayawan. Wala man lamang akong maisusuot kahit isang hiyas. Magmumukha akong kaawa-awa." Usong-uso ang mga sariwang bulaklak sa ganitong panahon. Maaaring iyon ang isuot mo. Sapat na ang 10 prangko upang makabili ka ng 2 o 3 Alejandria. Waring hindi sangayon ng babae at ang sabi, "Hindi,
Wala nang kahabag-habag na kalagayan kung hindi magmukhang maralita sa gitna ng mababaing may kaya sa buhay. Napabulalas ang lalaki. Napakahangal mo. Bakit hindi mo hanapin ang kaibigan mong si Madame Forestier? Humiram ka ng ilang hiya sa kanya. Hindi kanya marahil tatanggihan dahil sa matalik mo siyang kaibigan. Napasigaw sa tuwa si Matilde. Oo nga, hindi ko naalala ang aking kaibigan. Nagtungo kinabukasan sa kaibigan si Matilde. Ipinagtapat niya rito ang kanyang problema. Tinungo ni Madame Forestier ang taguan ng kanyang mga hiyas at kinuha mula rito ang isang kahon. Binuksan ang kahon at pinamili ang kaibigan. Mamili ka, mahal. Ang una niyang nakita ay ilang pulseras. Ang sumunod ay isang kwintas na perlas at pagkaraan ng isang krus na Venesianong ginto na may mahahalagang bato at talagang kahanga-hanga ang pagkakayari. Sinubok niyang isuot ang hiyas sa harap ng salamin. Nagbabantulot siya at hindi mapagpasyahan kung ang mga iyon ay isa sa uli o hindi. Paulit-ulit siyang nagtatanong sa kaibigan, "Wala ka na bang iba pa?" "Aba, mayroon pa. Mamili ka. Hindi ko alam kung alin ang ibig mo." Walang ano-ano'y may napansin siyang isang kahong nababalot ng itim na satin. Nasa loob nito ang isang kwintas na diamante na lubhang kahanga-hanga. Sumasal ang tibok ng kanyang puso at nanginginig ang mga kamay na dinampot ang kwintas. Isinuot niya ang kwintas sa ibabaw ng kanyang damit na may kataasan ang pinakaliig. Mahabang sandaling nalunod siya sa kaligayahan sa pagmamalas sa sariling alindog sa salamin. Pagkaraan ay nag-uulik-ulik siyang nagtanong, "Ipahihira mo ba ito? Ito lamang?" "Oo, mangyari pa." Mahigpit na niyakap ni Matilde ang kaibigan, pinupog ng halik at maligayang nagpaalam dito. Sumapit ang inaasam niyang araw ng sayawan. Nagtamo ng malaking tagumpay si Madame Loisel. Nahigitan niya ang lahat ng mga babae sa ganda, sarangya at sa pagiging kahali-halina, kaya palagi siyang nakangiti dahil sa nagumapaw sa puso ang kaligayahan. Napako sa kanya ang paningin ng kalalakihan at gumawa sila ng paraan upang makilala si Matilde. Ninais siyang makasayaw ng lahat ng kagawad ng gabinete. Nag-ukol siya sa kanya ng pansin, pati ang ministro. Buong pagkahaling siyang nakipagsayaw, lasing na lasing sa kaluwalhatian ng tagumpay na tinamo sa pamumukod ng kanyang kagandahan. Tila siya lumulutang sa ulap dahil sa paghanga ng lahat sa kanya na napakatamis at walang katumbas sa puso ng isang babaeng katulad niya. Mag-iikaapat na ng madaling araw nang silang mag-asawa ay umuwi. Hating gabi pa lamang, ang asawa niya kasama ng 3 lalaking ang mga asawa ay nagpapakalunod din sa kaligayahan ay nakatulog na sa isang maliit na tanggapan. Ibinalabal ng asawa sa balikat ni Matilde ang isang abang pangginaw na ginagamit ng mga karaniwang tao. Isang pangginaw na nakapupusyaw sa karangyaan ng pananamit ni Matilde. Dinamdam niya ang pagkakaroon ng abang pangginaw at ninais niyang makatalilis agad upang hindi siya maging kapansin-pansin sa ibang babaeng dumalo na nagsisipagsuot ng mamahalin nilang balabal. Pinigil siya ng lalaki. "Hintayin mo ako rito sandali, sisipunin ka sa labas. Tatawag ako ng sasakyan." Ngunit hindi niya pinansin ang asawa at nagdudumali siyang nanaog sa hagdanan. Hindi sila nakakita ng sasakyan sa lansangan at sila'y nagsimulang maghanap. Tinahak nila ang daang patungo sa pampang ng Ilog Seine. Kapwa sila kumikinig sa ginaw at pinananawan na ng pag-asang makakita pa ng kanilang masasakyan. Sa wakas ay nakatagpo sila sa daungan ng isa sa matatandang dokar na dahil sa ikinahihiya ang karalitaan sa liwanag ng araw ay sa pagkagat ng dilim lamang nakikita sa mga lansangan ng Paris.
Pagkahatid sa kanila ng matandang dokar sa kanilang tinitirhan ay malungkot silang umakyat sa hagdanan. Tapos na ang maliligayang sandali kay Matilde. Sa lalaki naman ay wala siyang iniisip kundi kailangan niyang makasapit sa kagawaran sa ganap na 10 ng umaga. Hinubad ng babae sa harap ng salamin ang kanyang balabal upang minsan pang malasin ang kanyang kagandahan. Napasigaw siya ng malakas. Wala sa kanyang leeg ang kwintas. Nag-usisa ang asawang noon ay nangangalahati na sa pagbibihis. Anong nangyari sa iyo? Bakit? Parang baliw niyang binalingan ang asawa. Wala ang kwintas ni Madame Forestier. Ang nabiglang lalaki napalundag halos sa pagtayo. Ano? Paanong nangyari? Imposible. Hinanap ng mag-asawa ang kwintas sa kung saan-saan, sa mga lupi ng damit ni Matilde, sa mga lupi ng kanyang pangginaw, sa mga bulsa at sa iba pang lugar. Hindi nila natagpuan ang kwintas. Natitiyak mo bang nakasuot sa iyo nang umalis tayo sa sayawan? Ang tanong ng lalaki. Oo, natitiyak ko. Nahipo ko pa nang nasa pasilyo ako ng palasyo. Ang tugon ni Matilde. Kung iyon naman ay sa daan na wala at di narinig sana natin ang lagapak. May palagay akong nawala sa dokar. Marahil nga. Kinuha mo ba ang numero ng dokar? Hindi. At ikaw, napansin mo ba? Hindi rin. Balisang nagkatinginan ng mag-asawa. Muling nagbihis si Madame Loisel. Pagbabalikan kong lahat ng pinagdaanan natin. Baka sakaling makita ko. Nanaog na ang lalaki. Ang babae ay naghintay sa isang silya. Hindi na niya inalis ang damit na ginamit sa sayawan. Tila nawalan siya ng lakas kahit magtungo sa kama upang matulog. Labis ang kanyang panlulumo. Nawalan siya ng sigla at nawalan ng kakayahang mag-isip ng anuman. Mag-iikapito na ng umaga nang bumalik ang lalaki. Nanlulupaypay siya at ibinalita sa asawa na hindi niya nakita ang kwintas. Sa harap ng gayong nakagigimbal na pangyayari, si Matilde ay maghapong naghihintay na sa pupo ng di mating kalang pangamba. Bumalik kinagabihan ng lalaki, pagod na pagod. Namumutla at nanlalalim ang mga mata. Hindi niya natagpuan ang kwintas. Pinayuhan ng lalaki ang asawa na sumulat sa kaibigan nito at sabihing nabali ang sarahan ng kwintas at kasalukuyan pang ipinapagawa upang magkapanahon silang makapag-isip-isip. Ginawa naman ng babae ang payo ng asawa. Pagkalipas ng 1 linggo ay lubusan na silang pinanawa ng pag-asa. Sa maikling panahong iyon, tumanda si Madame Loisel ng 5 taon. Nagpahayag ang lalaki sa asawa na kailangang isipin nila kung paano mapapalitan ang nawalang kwintas. Kinabukasan, ang mag-asawa ay nagtungo sa tanggapan ng alaherong nakasulat ang pangalan at direksyon sa loob ng kahon ng kwintas. Hinanap ng alahero sa kanyang talaan ang sinasabing kwintas. Hindi ako ang nagbili ng kwintas na ipinagtatanong ninyo. Wala pong nanggaling sa akin kundi ang sisidlan lamang. Ang wika ng alahero kay Madame Loisel. Pinuntahan ng mag-asawa ang lahat ng mga maghihiyas upang makakita ng katulad ng nawala na. Ang anyo ay buong pagsisikap na inalala samantalang ang kapwa sila nanlulupaypay sa pagkabigo at paghihirap ng kalooban. Nakatagpo sila sa isang tindahan sa Palais Royal ng isang tuhog ng diamanteng sa palagay nila ay katulad ng kanilang pinaghahanap na kwintas. Nagkakahalaga ito ng 40,000 prangko, ngunit ibibigay na sa kanila sa halagang 36,000. Pinakiusapan ng mag-asawa ang may-ari ng tindahan na huwag munang ipagbili ang kwintas sa loob ng 3 araw. Pinakiusapan din nila ang may-ari ng tindahan na kung sakaling bago magtapos ng buwan ng Pebrero ay makita nila ang nawawalang kwintas, matapos nilang bayaran ng bagong kwintas ay bibilhin itong muli ng may-ari ng tindahan sa halagang 34,000 prangko.
May namanang 18,000 prangko si Madame Loisel sa namatay na ama. Hiniram niya ang kapupunan nito, gayon din ang ginawa ng lalaki. Kung kani-kanino siya ng hiram, lumagda sa mga kasulatan, pinasok kahit na ang mga gipit na kasunduan, kumuha ng mga patubuan at pumatol sa lahat ng uri ng manghuhuthot. Inilagay niya ang buong buhay niya sa alanganing katayuan, nakipagsapalaran sa paglagda sa gayong hindi niya natitiyak kung matutupad o hindi ang nilagdaan, at ngayon nanggigipuspos siya dahil sa mga hirap na maaari pa niyang sapitin ng nakaambang pagdurusa ng pangitain ng bukas na puspos ng pagsasalat at paghihirap ng kalooban. Nang matipon ng lahat ang halagang kinakailangan ay tinungo ni Madame Loisel ang tindahan ng kwintas at ibinagsak sa mesang bilangan ng may-ari ng tindahan ng mga hiyas ang 36,000 prangko. Malamig ang pagtanggap ni Madame Forestier kay Matilde nang isauli niya ang kwintas. Nagsalita ito sa tuyot na tinig ng, "Isinauli mo sana agad ang kwintas, baka sakaling kinailangan ko ito." Hindi na binuksan ng kaibigan ang kahon ng kwintas. Naisip ni Matilde na kung sakaling nahalata ng kaibigan ang pagkakapalit ng kwintas, ano kaya nga akalain at sasabihin nito sa kanya? Hindi kaya iisiping siya'y magnanakaw? Ngayoy lubos na nauunawaan ni Matilde ang mamuhay sa gitna ng tunay na karalitaan. Nabiglaman siya sa bagong papel na kailangan niyang gampanan ay tinanggap niya iyon at buong tatag na ginampanan. Dapat mabayaran ang napakalaki nilang pagkakautang. Pinaalis nila ang kanilang utusan. Lumipat ng ibang tirahan, nagtiis sila sa pangungupahan sa isang maliit na silid sa kaituktukan ng isang bahay paupahan. Naranasan ni Matilde ang mabibigat na gawain. Ang nakayayamot na pangangasiwa sa kusina, paghuhugas ng mga pinggan, paglilinis ng mga kaldero at kawaling mamantika, paglalaban ng mga damit, mantel, serbilyeta at pamunas. Ipinapanaog niya sa lansangan ang kanilang kakaning baboy sa tuwing umaga at nagpapanhik siya ng tubig na gamit nila sa itaas. Suot niya ang pananamit ng pangkaraniwang babae. Siya ay nagtutungo sa tindahan ng prutas, delata at sa magkakarne. Nakasabit sa isang braso ang pangnan, nakikipagtawaran siya, nilalait at ipinakikipaglaban ang kakarampot niyang pamalengke. May pagkakautang silang binabayaran ng buwanan, may pinagkakautangan silang pinakikiusapan, humihingi ng kaunti pang panahon sa pagbabayad. Pagsapit ng gabi, habang maaga pa'y inaayos na ni Madame Loisel ang talaang tuusan ng sinumang mangangalakal na nangangailangan ng gayong paglilingkod at sa kalaliman ng gabi sa halagang 5 sentimos isang pahina na ginagawa naman niya ang mga sali ng mga katha. Tumagal ng 10 taon ang ganitong nilang pamumuhay na mag-asawa. Sa wakas ay nabayaran din nila ang buong pagkakautang, kasama na ang mga tubo at nagkapatong-patong na tubo ng mga tubo. Mukhang matanda na ngayon si Madame Loisel. Isa na siyang tunay na babae ng mga maralitang tahanan. Matipuno ang katawan, matigas ang mga laman at magaspang ang mga kamay na namumula. Nakasabog ang kanyang buhok at patabingi ang kanyang saya. Matinis ang kanyang tinig, nanlalamira ang sahig kung siya'y mag-isis. Paminsan-minsan kung nakaalis na ang asawa patungong opisina, si Madame Loisel ay nauupo sa tabi ng bintana. Pinagbabalikan niya sa gunita ang napakasayang gabing iyon na malaon nang nakalipas. Ang kanyang kagandahan naging tampok sa sayawan at naging dahilan upang siya'y maging tampulan ng paghanga. Ano ang maaaring nangyari kung hindi nawala ang kwintas? Sino ang nakakaalam? Tunay na ang buhay ay kakatuwa at mahiwaga. Sukat ang isang maliit na bagay upang tayo'y mapahamak at mapabuti. Isang araw ng linggo, samantalang si Matilde ay naglalakad sa Champs-Élysées, nagliliwaliw naman siya
Pagkatapos ng isang linggong singkad na mga gawain sa bahay ay namataan niya ang isang babaeng may akay-akay na bata. Ang babae si Madame Forestier. Bata pa rin ang anyo, maganda pa rin katulad ng dati at taglay pa rin ang panghalina. Nakangiti niyang sinalubong ang kaibigan at binati. "Magandang araw sa iyo, Jean." Labis na nagtaka si Madame Forestier. Hindi siya nakilala nito at pinagtakhan ang palagay sa loob na pagbati sa kanya ng isang maralitang babae. Pauntol-untol na wika nito. "Ngunit ginang, hindi ko kayo nakikilala. Marahil ay nagkakamali kayo?" "Hindi, ako'y si Matilde Loisel." Napabulalas ang kaibigan. "Oh, kaawa-awa kong Matilde, kay laki ng ipinagbago mo." "Oo nga, mahabang panahon ang ipinagtiis ko ng hirap mula ng huli nating pagkikita at labis na kalungkutan ang dinanas ko. At ikaw ang dahilan ng lahat." Napamulagat si Madame Forestier. "Dahil sa akin? Paano nangyari yon?" "Naalala mo pa ba ang hinaram kong kwintas na diamanteng isinuot ko sa sayawan sa kagawaran?" "Oo, ay ano?" "Ano pa, naiwala ko ang kwintas na iyon." "Anong ibig mong sabihin? Isinauli mo sa akin ang kwintas." "Isinauli ko sa iyo ang isang kwintas na katulad ng hiniram ko sa iyo. 10 taon kaming nagbayad ng mga utang. Alam mo namang hindi madali sa katulad naming mahirap ang gayong bagay. Ngunit nakalipas na ang lahat ng iyon at ngayon ay galak na ako." Natigilan si Madame Forestier. "Sabi mo'y bumili ka ng kwintas na diamante na ipinalit mo sa hiniram mo sa akin na naiwala mo?" "Oo, sa makatwid ay hindi mo pala napansin? Talagang kamukhang kamukha iyon ang hiniram ko sa iyo." Ngumiti si Matilde ng may pagmamalaki. Isang ngisting puspos ng kawalang malay katulad ng ngiti ng isang paslit. Nabagabag ng gayon na lamang ang kalooban ng kaibigan. "O kahabag-habag kong Matilde, ang ipinahiram kong kwintas sa iyo ay imitasyon lamang, puwit lamang ng baso. Ang pinakamataas na maihahalaga roon marahil ay 500 prangko."